Yung iba sa inyo kasi parang feeling ko na stuck kayo sa buhay. Parang may mga bagay na nag-uurong-sulong kayo sa buhay mga kapiksi. Ibig sabihin pwedeng sa pagdedesisyon nyo, kung anong gusto nyo mangyari sa buhay nyo, parang paiba-iba. Minsan gusto nyo magnegosyo na lang, minsan gusto nyo magtrabaho na lang, minsan gusto nyo dito sa trabaho na to, minsan gusto nyo mag-iba ng trabaho. And dahil nga dun sa urong-sulong, doon minsan lalong nai-stuck. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pabanggit ng episode natin for tonight is No Moon Kapalaran para ngayong October to November para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Yung No Moon ngayong October guys ay sa October 2 mga kapiksi, and yung next No Moon naman ay sa November 1 mga kapiksi. So ang reading na to ay para sa period na yan, and kasabay din pala ng No Moon ngayon ay yung annual solar eclipse mga kapiksi. So ito yung moon message para sa inyo Sagittarius. You and your loved ones are safe. So napakaganda, and yun naman yung importante mga kapiksi, diba? Sa buhay natin gusto natin safe tayo, at saka safe palagi yung family natin. So the heaven is confirming to you na palagi kayong safe mga kapiksi, basta palagi lang din kayong magdadasal and humingi ng gabay and protection mga kapiksi. Okay? Attune to the moon guys, make sure you put family first mga kapiksi, no? Syempre una palagi, dapat palagi nating pinaprioritize yung ating family mga kapiksi above anything else guys, diba? So yeah. Additional meanings for this card guys, let someone get a bit closer to you. So baka merong gustong makipag-friend sa inyo, gustong makipag-meet sa inyo, gustong maging close sa inyo guys, no? Try nyo silang bigyan ng pagkakataon, kilalanin nyo sila and let them know you as well, para lumawak din yung inyong connection sa ibang tao guys. A new cycle is starting for your child or children. Kung meron kayong mga anak, mga kapiksi, so baka nagsisimula sila ng panibagong cycle sa buhay nila, panibagong chapter, di ba? So be there for them, guide them, mga kapiksi, wag nyo silang pabayaan. Tayong mga magulang, ang role natin is palagi silang bigyan ng gabay mga kapiksi. Sometimes kasi, at saka ngayon, no, pansin ko lang dahil nasa digital era na tayo, yung mga magulang hinahayaan na puro cellphone na lang ng cellphone yung mga anak nila, and sila din yung parent din cellphone na lang din ng cellphone. So make sure na connect tayo sa mga anak natin mga kapiksi. Okay? It's time to review your goals. Have they changed? So, eto guys, October to December na. Ilang buwan na lang yung natitira. 3 buwan na lang. So, ang tanong guys is, na-review nyo ba yung mga goals nyo? Na-achieve nyo ba yung mga goals nyo? Diba? And, may mga na-achieve na ba kayo? Or nagbago ba yung goals nyo? So, kailangan, alam nyo yun, consistent na planning, implementation, diba? And check nyo kung saan, hindi naman sa palpak, pero what works and what does not work for you mga kapiksi, and para makapag-adjust kayo ng mga plano. Okay? Meditation will help you banish your insecurities mga kapiksi. Kung kayo ay aligaga, no, nagugulumihanan, ganyan, excuse me, naguguluhan. So, meditation talaga, yung pinaka the best dyan. Kasi pag nagme-meditate kayo guys, nagsusubside yung momentum of thoughts nyo, kumakalma yung isip nyo, and tumatahimik yung isip nyo. So, meditation talaga yung the best dyan. Spending time near water will bring you peace and answers. Yung water like mga dagat, ganyan, they have natural cleansing properties mga kapiksi. So kapag naliligo kayo sa dagat, nakikleanse kayo at nare-recharge kayo. So kung malapit kayo sa mga tubig dagat mga kapiksi, let's say yung lugar nyo, di ba? Libre lang naman maligo sa dagat. So
gawin nyo yun mga kapiksi para makapag-cleanse kayo. Pero kung hindi naman applicable sa inyo, kasi malayo, ganyan, edi wag na. Pwede naman kayong maghanap ng ibang pamamaraan ng pagki-cleansing mga kapiksi. So, ang importante is, kaya kayo nagki-cleanse guys is para mapagpag yung negative energies na nakakapit sa'yo and gumaan-gaan yung inyong katawan, kaisipan, and kabuhayan na rin mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Sagittarius, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. So, tingnan natin guys yung ganap sa inyo ngayong new moon season. So, i-shuffle natin to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong 500 pesos na discount until September 30. So i-avail nyo na yan guys, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until September 30. So i-avail nyo na mga kapiksi, sobrang ganda. Okay. So, ito guys, nakikita natin na this is both negative and positive. This is more on love relationship guys, kasi nakikita natin na marami kayong problema ng iyong partner or specific person. Marami kayong mga pinagtatalunan, mga kapiksi. For some of you guys, parang feeling ko may umi-entra sa relationship nyo, no? Pwedeng third party, pwedeng mga in-laws, biyanan, ganyan. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Pero meron pinag-uugatan yung inyong pag-aaway, third party issue ng iyong partner or specific person. Again guys, pag sinabing third party, hindi naman siya lahat kabit, no? Or mistress. Pag sinabing third party, pwedeng mga kaibigan, bisyo, sugal, yung mga in-laws, ganyan. So, for some of you, parang feeling ko may nanghihimasok sa relationship nyo, mga kapiksi, especially kung LDR kayo. Long distance guys, and kasi mahirap na nga yung long distance, tas pinanghihimasukan pa ng ibang tao, so nandun yung problema, no, yung panghihimasok ng ibang tao dun sa relationship nyo, mga kapiksi. So feeling ko yun yung nagpapahirap sa inyo sa relationship nyo, and for some of you talagang very stressed, very mataas na yung anxiety level nyo, mga kapiksi, to the point na yung iba sa inyo parang feeling nyo nade-depress kayo. Pero ang maganda dito guys is alam ng person nyo, no, kumbaga nararamdaman ng person nyo na apektado kayo. And yung mga sinasabi mo sa kanya ng problema, guys, kahit na nagdadala ito ng stress din sa kanya, kung na-stress ka, na-stress din yung person mo, pero naintindihan ka niya and nauunawaan ka niya. And itong person mo, parang willing siya na mag-sorry sa'yo, willing siya to make up, no? Kumbaga parang willing siya na ayusin yung relationship nyo, kasi mahal ka ng person mo, mga kapiksi, and para sa kanya, wala lang ding silbi yung relasyon nyo kung hindi kayo masaya. So, in short, parang parehas yung pinaglalaban yung relationship nyo, mga kapiksi. Although, yung iba sa nyo, parang ang kalaban nyo is overthinking. Kahit na sabihin natin na kinakampihan kayo ng person nyo, o kinakampihan kayo, sinisigurado niya sa'yo na hindi kayo maghihiwalay, or hindi kayo maapektuhan, pero yung pagiging overthinkers nyo, mga kapiksi, yun, doon naman, kumbaga parang nagpapalala ng sitwasyon nyo. Okay? So, as long as sinisecure ka naman ng person mo, mga kapiksi, and alam mo naman na mahal ka niya, diba? Pagtiwalaan mo yon, and ang importante is okay kayo ng person mo. Kumbaga, wag mo nang masyadong pansinin yung third party energy, mga kapiksi.
lalo na kung mga in-laws, ganyan. So, alright. So, and dito naman mga kapiksino, parang yung iba sa inyo kasi parang feeling ko na stuck kayo sa buhay. Parang may mga bagay na nag-uurong sulong kayo sa buhay mga kapiksi. Ibig sabihin pwedeng sa pagdedesisyon nyo kung anong gusto nyo mangyari sa buhay nyo, parang paiba-iba. Minsan gusto nyo magnegosyo na lang, minsan gusto nyo magtrabaho na lang, minsan gusto nyo dito sa trabaho na to, minsan gusto nyo mag-iba ng trabaho. And dahil nga dun sa urong sulong, doon minsan lalong nai-stuck kasi hindi firm yung gusto nyo, hindi kayo para makapag-isip ng matiwasay mga kapiksi. Although nakita natin yung pagiging responsable nyo guys, kasi parang feeling ko ang dami nyong gustong gawin, ang dami nyong gustong mangyari, pero sometimes sa sobrang dami ng gusto, hindi alam kung saan magsisimula. So alamin nyo muna Sagittarius, no, kung ano talaga yung gusto nyong gawin, di ba? O kaya take one step at a time. Pwede naman pagsabihin, especially nowadays, di ba? Uso na yung may trabaho ka, tapos may side hustle ka, or may negosyo ka, kasi kailangan natin ng multiple streams of income para talaga makatulong sa buhay natin. At saka para may backup plan na din tayo, 'di ba? Para if in case na mawalan tayong trabaho like nung pandemic, at least meron ka pang other sources of income. So kailangan nyo lang planuhin ng mabuti, mga kapiksi. Basta ang importante is alam nyo kung ano yung gagawin nyo. At saka test the waters muna, no? Kumbaga beta testing, ganyan. Ibig sabihin, subukan nyo muna, wag kayo agad-agad. Gusto nyo magnegosyo, subukan nyo muna ng maliit, mga kapiksi. Kapag napalago nyo na and enough na yung income, mas malaki na kaysa doon sa sinusweldo nyo, tsaka kayo mag-decide kung gusto nyo mag-resign doon sa full-time work nyo and mag-focus na lang dun sa negosyo nyo. Yung mga ganun. So, yeah. And aralin mo ng mabuti mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Sagittarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And, yeah. Ito yung ating 2025 kapalaran mga kapiksi. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and click here to join. Ito pala yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.